Sa wakas ay napansin na siya ni Haruka ngunit tila hindi nila nakikilala o natatandaan kung sino siya kaya nalilito si Roro na dapat ay kilala pa rin siya kahit na siya ay nawala sa loob ng 1 taon. Sinabi niya sa mga babae kung sino siya. Kinagulat ito ng mga babae, iginiit ni Roro na pumunta sila sa isang lokal na kafe para makapag-usap. Ngunit nagalit ang mga babae, tinatanong kung sino ka bang impostor ka. Sinabihan siya ng mga batang babae na itigil ang pagsisinungaling at hindi siya kamukha ni Roro. Sabi ng mga babae sa kanya na ang Roro na kilala nila ay 3 taon nang patay na hindi siya makapaniwala. Kaya't sinasabi niya na buhay pa siya. Si Roro ay nagsimulang makaramdam ng pagod at sakit, ang mga babae ay nag-aalala at tinanong si Roro kung okay lang ba siya. Parang paputok ang kanyang ulo sa mas maraming pakikipag-usap ni Roro sa kanyang mga dati ng kaibigan. Lalo pang bumabagabag ang pakiramdam sa hindi pagkakasundo. Nagtataka, gulong-gulo ang isip niya kung bakit hindi siya maalala ng mga kaibigan niyang sina Natsumi at Haruka. Samantalang ang lalaking may puting buhok at ang puting suit ay kausap ang isang nagngangalang Suzu. Si Suzu ay nagtanong sa kanya kung siya ay nawala muli na ginawa niya. Galit si Suzu, hindi sila makapaniwala kung paano naliligaw pa rin ang lalaking ito sa kabila ng paggamit ng mapa. Sinabihan siya ni Suzu na huminto ngayon para maiwasang lalo pang mawala. Samantala inaaliw ni Meru si Roro na tila pagod na. Si Roro, Heikamaru, at ang 2 kaibigan ni Roro ay nagtitipon sa isang kafe. Sinubukan ni Roro na makihalubilo sa kanyang mga kaibigan na may maliit na usapan. Ngunit ang walang paring patol. Hinimite na si Roro sa kalagitnaan ng usapan. At isang kainahinalang lalaki ang kumuha sa kanya. Pero si Heikamaru lang iyon. Sinubukan ni Roro na alalahanin ang lahat ng nangyari. Nakiusap ang mga babae. Sinabi ng mga batang babae na sila ay aalis na. Pinigilan sila ni Roro at sinubukang tanungin sila ng isa pang beses kung nakalimutan na talaga nila kung sino ako. Nag-isip sandali ang mga kaibigan, tapos inabot ng isa sa kanila yung phone niya kay Roro. Ipakita sa kanila ang mga larawan ng totoong Roro na nakita ni Roro ang mga larawan at nakita na ang taong kilala ng mga babae bilang Roro ay ganap na naiibang tao. Sabi ng isa sa mga batang babae na ang mga alaala ay madaling magulo kahit nasa isang maliit na pagkakataon. Pagkatapos ay ginagamit ni Heikamaru ang kanyang kapangyarihan upang magsagawa ng isang simpleng pamamaraan ng hypnosis sa mga batang babae. Isa sa mga tungkulin ng hypnosis technique ay ang memory manipulation. Nakinenekte ni Hakim Aro ang hakang app ni Apostol sa telepono nito. Maibabalik ang kahit na anong namanipula na mga larawan pabalik sa kanilang orihinal na estado. Upang malaman nila kung kaninong mga alaala ang tama. Ang mga larawan ay naibalik sa kanilang orihinal na estado at si Roro ay napanatag ng makitang tama ang kanilang mga alaala ay pinalaya ni Heikamaru ang mga babae mula sa hypnosis. Nagulat ang mga babae sa nakitang pag-iyak ni Roro nang isa sa mga babae ay naghinala na si Heikamaru ang nagpaiyak sa kanya. Samantalang makikitang si Apostol ay nag-espya kay Heikamaru at sa iba pa sa pamamagitan ng mga security camera sa cafe, nagtataka siya kung bakit ginawa ito ni Hakimaru para kay Roro. Sa pagpapalagay na si Roro ay isa lamang pain. Ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Sabi ni Roro na gusto pa niyang makipag-usap sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sabi ni Hakamaru ay wala silang magagawa dahil malayo pa ang kanilang pupuntahan. Sinabi ni Hakim Aro kay Roro na magpasalamat na lang at pinakinggan siya ng mga babae. Si Roro ay naghihinala sa taong nagmamanipula sa mga kaibigan niya. Ay ang parehas kung sino ang pumatay sa kanyang mga magulang. Nagsimulang tumahol at umungol si Meru. Nakita nila ang lalaking may puting buhok na nakaputing suit. Mula sa bago ang naligaw. Sinusubukan niyang sumakay sa mga taong dumadaan. Huminto si Heikamaru para siya ay pasakayin. At nagsimula na silang mag-short talk. Si Roro na ngayon ay nakaupo sa likod ay nagtataka kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanya. Nagtataka kung bakit papasakayin ni Heikamaru itong lalaking may espada. Nagtataka pa nga siya kung bakit sila nagkakanormal na usapan na parang walang mali. Sabi ng lalaking may puting buhok na dapat ay fate sharing ang kahulugan nila sa quote na napupunta ang mga taong nakatakdang makilala ay tiyak na gagawin. Kaya ibinahagi ni Heikamaru ang isang quote mula sa kanyang sariling kasabihan sa mga taong nakikilala ay nagiging bahagi. Pagkaraan ay tinanong ang nakaputi kung bakit sila iniintay. Nagsimulang mag-defensive bark si Meru, nagagalit sa lalaking may puting buhok. Sabi ng lalaking may puting buhok tama nga ang palagay ni Heikamaru. Sa sinasabi niyang hinihintay niya sila, dahil narinig niya na sila nga ay dadating.
Sinabi niya na hindi niya yun intensyon kaya humingi siya ng tawad. Sa pagdaraya sa kanila nang biglang ang lalaking may puting buhok ay bumunot ng kanyang espada at sinubukang saksakin si Heyekamaru. Na nagpuntirya sa kanyang leeg na hinaharangan ni Heyekamaru ang pag-ataking ito gamit ang kanyang prosthetic arm. Inapakan ni Hakim Aro ang preno kaya nawala ang balanse ng lalaking may puting buhok. Sinubukan niyang gumawa ng isang pag-atake, ngunit ang lalaking may puting buhok ay umiwas. Binuksan niya ang pinto ng kotse at nakatakas. Nakita ng lalaking may puting buhok ang dugo mula sa dulo ng kanyang espada at tinawag niya itong dugo ng kaskesero. Dahil sa biglaang pag-atake sa driver ng sasakyan. Dahilan para mahimatay si Roro sa lalaking may puting buhok. Humihingi ng paumanhin para sa kasabihang ito na hindi niya binalak na mangyari ang mga bagay tulad ng ginawa niya. Sinabi niya na ang kanyang mga paghihimok ay lumalabas bigla pag siya ay nakakita ng isang bagay na sobrang kitikam-takam sa mismong harapan niya. Si Heyekamaru at ang maputing buhok na lalaki ay nagsimulang mag-away. Ngunit bago pa man makapagwelga ang isa sa kanila, may tumunog na telepono ang lalaking may puting buhok ay may tumawag. Huminto para masagot niya ang tawag na kausap niya kay Sue. Bago niya sabihin na nakarating siya ng ligtas dahil isang mabait na babae ang inalok siya ng masasakyan. Sinabi niya na medyo abala siya sa ngayon. Maaari bang mamaya ka na tumawag muli? Mamaya nag-request pa ng video call ang kausap. Alinlangan siya dahil sa kasalukuyang citizen. Pero hinahayaan ni Heyekamaru. Samantala si Meki ang babaeng maraming mata ay sinusubukang tawagan si Tanesok. Ngunit hindi makontak. Ipinagpapalagay na si Tanesok ay ang lalaking maputi ang buhok. Nagalit sa kanya dahil sa hindi niya pagsagot sa kanyang mga tawag at ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang makakuha ng pag-aalala tungkol sa kanyang negatibong outburst sa publiko. Sinabi niyang kailangan niyang magplano at isaalang-alang ang paghahanap ng kapalit. Ang maliit na grupo ng mga lalaki ay nagsimulang tingnan ang kotse ni Meki na tinatawag si Meki na baliw. Dahil sa pagdadala ng napakagandang sasakyan sa isang liblib na lugar nagsimula silang gumawa ng ilang perverted gestures sa pagtatangkang ligawan siya na tila naiinis siya sa ang mga lalaking ito. Ngunit siya ay Andy pabalik sinabi niya sa mga lalaki na nagkataon na siya ay nagpa-party. Ang lalaki ay nanliligaw sa babae pero may sasabihin daw siyang importanteng pinapakita niya ang picture ng mga kaibigan ni Roro. Nakikiusap na imbitahin sila sa party. Balik kay Heyekamaru nagmamaneho kasama ni Roro and Meru tulog sa likod. Si Heyekamaru ay nakikipag-chat kay Apostol at siya ay tinatawag siya sa kanya ng iba't iba at hindi kanais-nais na mga pangalan siya ay nabalisa. Dahil sa mga scratches ng sasakyan na ipinahiram ni Apostol. Upang makabawi sa halip ay nangako si Heyekamaru na bibilhan si Apostol ng ilang mga souvenir. Tinanggap ito ni Apostol, ngunit sinabihan niya siya na magdala ng marami at iba't ibang uri. Nagising si Roro at tinanong si Heyekamaru kung nakarating na ba sila sabi ni Heyekamaru na nagising siya sa tamang oras. Dahil nakarating na sila, bakit mo pala gustong marating ang mga ito? Sabi niya na may gusto lang siyang i-check dumating na sila sa location. Sinabihan si Roro na tingnan ang kanyang paligid. Ngunit sa sandaling bumukas ang pinto ng kotse ay tumakbo si Roro sa kagubatan na nagsasabing siya ang mauuna. Tumatakbo papunta sa kanyang lumang bahay ang nasunog noong araw nang ang kanyang mga magulang ay namatay. Na alam niyang abo na lang ang natitira pero gusto pa rin niyang suriin ang mga ito. Dahil sa lahat ng bagong impormasyon na mayroon siya, tulad ng namatay siya 3 taon ang nakalipas at ang record na hindi sila nagkaanak. Sa pag-iisip na ang kanyang mga alaala ay peke, sinabi niya na kung susuriin niya ang mga labi ng kanyang bahay sa kanyang sariling mga mata ay magiging okay ang lahat. Ngunit ang naabutan niya ay bakanting espasyo, walang alaala na natira sa kanya. Parang siyang mesisiraan ng isip, nagbubungkal ng lupa sa kabiguan. Nagtataka siya kung bakit ang mga taong responsable para dito nagsisikap na burahin ang lahat ng mga bakas niya. Ipinangako niya na hinding-hindi niya hahayaang makatakas ang mga taong ito sa kanilang ginagawa. Nais niyang maghigante, labis ang kanyang hagulgol. Sabi ni Heyekamaru, dapat pumunta sa laboratorio dahil baka may makuha pang clues. Nagpasalamat siya kay Heyekamaru. Hindi niya kaya pumunta sa lugar kung hindi dahil sa kanya. Siya ay tunay na nagpapasalamat ngunit pagkatapos ay tinanong niya siya kung talagang wala siyang kaugnayan sa mga lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Humihingi siya ng paumanhin sa muling pagtatanong ngunit sabi niya na ito ay sadyang kakaiba na pareho ang pangalan at mukha nila. Iniisip na baka na paranoid lang siya. Biglang may dumating sa gubat. Si Tanesok nagsasabi sa kasabihang ang pagdating ay bahagi
Ang mga wala na ay tiyak na babalik. Maayos na nagpakilala bilang Tanesok, the Demon Slasher, sabi niya nandyan siya para tapusin ang diskusyon. Isang nakakatawang tingin at tinanong niya kung bakit sila nakatingin sa kanya ng ganyan. Ang tawag sa kanya ni Heikamaro ay walang utang na loob. Nakiusap ka lang makisakay at ngayon ay gusto na siya nitong kalabanin muli. Humingi ng tawad si Tanesok sa kabastusan niya kanina. Sabi niya na sobrang nag-aalala ang ate niya kaya kailangan niyang eye comfort. Humihingi muli ng paumanhin na sinasabi na mula nang malaman niya na may isang malakas na nakaligtas mula noong panahon ng Civil War siya ay nagiging balisa. Upang labanan siya hanggang sa kamatayan. Sina Heikamaro at Tanesok ay naglaban. Habang sina Roro at Meru ay nakaupo lang sa sulok na naiinip. Nagko-comment si Tanesok kung gaano ka mind-blowing isipin niyo ng buong katawan ni Hakim Aro ay binubuo ng puro sandata. Sabi ni Hakim Aro kung si Tanesok ay naeenggit bakit hindi rin magpalat ng katawan. Si Roro ay nagtataka kung bakit ang dalawa ay nasa sabik na makipaglaban sa isa't isa. Nagsimulang mag-isip ng mas malalim at napagtanto na wala na siyang anumang alaala matapos siyang makatakas mula sa mga taong pumatay sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nagtataka kung ang kanyang sariling mga alaala ay namanipula din. Samantala sa panahon ng labanan sa pagitan ni Tanesok at Heikamaro, nakapaglanding si Heikamaro ng isang malinis na hiwa sa mukha si Tanesok. Lalong lumakas ang laban at mas matindi, hanggang sa tinanong ni Heikamaro si Tanesok kung sino ang nakapagsabi sa kanya. Nagpapaliwanag na mula nang makarinig siya ng mga kwento tungkol kay Heikamaro ay hinahangad na niya ang mismong sandali na labanan siya. Tinatawag siyang isang buhay na alamat, na pinuputol ang kanyang mga demonyo sa loob ng daan-daang taon. Sinabi niya na hinahangaan niya siya. Nagsimula ng magseryoso si Tanesok, ngunit nagawang iwasan ni Hakim Aro ang kanyang mga pag-atake at nagawang masaksak sa dibdib si Tanesok. Mula sa likod ni Heikamaro. Saka sinabi na ang lahat ay nagtatapos kapag ang isa ay namatay. Si Tanesok ay sumang-ayon at sinabi na siya ay ganap na tama. Ngunit pagkatapos sinaksak ni Tanesok ang sariling sikmura upang matamaan si Heikamaro. Nag-aalalang tanong ni Roro kung ayos lang siya. Siniguro ni Heikamaro na ayos lang siya at hindi malalim ang sinaksak. Si Heikamaro pagkatapos ay sinabi na mayroong isang bagay na kaina-hinala tungkol kay Tanesok. Tulad ng kanyang pinaghihinalaan si Tanesok ay hindi isang normal na tao. Sinabi rin ni Tanesok na tama ang hinala na ito at siya ay isang nilalang na hindi namamatay tulad niya. Pagkatapos ay napansin ang panloob na enerhiya na nagmumula sa tibak ni Tanesok. Pagkatapos ay nagpatuloy na ipaliwanag ang kanyang sumpa na espada na lumalamon ng mga buhay na tinatawag na Nithilio. Sabi niya na mula nang ginabayan ni Nithilio, si Tanesok naging kapalaran niya ang kasamaan. Ngunit sinabi ni Heikamaro na hindi siya interesado. May tumawag kay Heikamaro at tiniyak sa kanila na ayos na ang lahat. Ibinigay niya ang telepono kay Roro at sinabi sa kanya na ito ay isang tawag mula kay Apostol. Sinabi ni Apostol kay Roro na mayroong isang larawan na na-upload sa Demonyo Darknet na natanggap ni Roro ang larawan, at nakita niya na si Meki at ang mga dati niyang kaibigan ang dinukot sa labas ng malaking bahay sa isang lugar sa kagubatan. Dalawang tao ang nagbabantay at nagtataka tungkol sa kagubatan. Pinukpok ni Tanesok ang dalawang lalaking. Samantala pabalik sa kagubatan sa panahon ng ang away ni Heikamaro at Tanesok. Si Roro ay nababahala dahil sa larawang ipinadala ni Apostol kay Heikamaro. Pinakalma siya para maiwasan maging reckless. Pero hindi mapakali si Roro dahil ang mga kaibigan niya kinidnap. Nagsabi sa kanya na si Meki ay naghihikayat sa kanila at malamang na siya ay may hinahandang paraan. Hindi niya mapigil ang maisip ang araw kung saan pinaslang ang kanyang magulang. Nag-aalalang matulad ang kanyang mga kaibigan. Lumitaw si Tanesok at nagsasabi sa kanya na ang mga hostage ay magiging maayos. Kung si Roro ang pakay ni Meki, hindi niya ituturing na iba ang mga hostage. Pagkaraan ay napatanong si Roro kung alam niya kung sino si Meki. At sumagot siya ng oo. Dahil siya ang nagutos sa kanya na sinabing magkaroon isang maayos na laban kay Heikamaro. Kaya nakipagkasundo si Hakim Aro sa kanya, ibinalik kami sa kasalukuyan. Sa labas ng tirahan ni Meki, si Tanesok ay nagtatanggal sa mga kampa ni Meki na nagbabantay sa gubat. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Meki at ipinahayag niya kung paano niya nagawang talikuran siya ng napakabilis. Natila si Tanesok ay halatang inis at sinabihan si Meki na hindi dapat siya ginulo noong inaaway niya si Haiki sama tinawagan niya.
Pinagtatawanan siya ni Meki dahil sa pagbibigay niya kay Heikamaru ng palayaw na ibinibigay ni Meki. Nag-alok muli si Meki para bumalik sa kanyang panig, na nagsasabi na mayroon siyang alas. Ngunit tinanggihan ni Tanesok ang alok na ito na sinasabing kinakampihan na niya ngayon si Heikamaru. Binaba niya ang telepono. Nakita niyang tumakbo ang barkada ni Meki patungo kay Tanesok, samantalang si Meki ay naghihintay kay Heikamaru at Roro. Kausap niya ang isa sa mga kaibigan ni Roro. Tinanong nila si Meki kung ano ang intensyon niya sa pagkidnap sa kanila. Sabi ni Meki na wala siyang gusto sa kanila at sinabihan sila na nandyan lang sila para akitin ang kanyang biktima. Nabaling ang atensyon nila sa malaking matabang lalaki na nakaupo at kumakain sa sulok. Inaalaw ng babae ang isang babae na tiniyak ni Haruka na darating ang pulis sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay sinabi niya yon na ang taong grasa sa sulok ay kumakain tao. Ang mga galaga ay nagsimulang manginig sa takot, habang sina Roro, Heikamaru at Meru ay patakbo para iligtas ang mga kaibigan niya. Sinabi ni Hakim Aro kay Roro na may plano siya pero walang alam si Roro. Ang planong iyon ay ang pagsabog sa harap ng gates. Habang si Tanesok ay hindi tumitingin kay Roro kahit na nagkomento na si Tanesok ay hindi mapagkakatiwalaan. Ngunit tiniyak ni Hakim Aro kay Roro na siya ay nakarating sa harap ng gate ni Meki. Sinipa ni Heikamaru ang kabilang bahagi ng gate. Naghihintay ang mga tauhan ni Meki na armado para ibagsak si Heikamaru. Madaling makuha ni Heikamaru. Ang ilan sa kanila ay bumaba sa isang mabilis na paggalaw. Sinabi niya kay Meru ang aso na protektahan si Roro. Kumapit si Meru kay Roro. Pagkatapos ay naging isang galamay na halimaw si Meru na nagtataboy sa mga tauhan ni Meki. Si Roro ay hindi makapaniwala sa kung ano ang mayroon. Siya, ayon kay Heikamaru si Apostol ang nag-renovate kay Meru. Dahil sa sobrang hina nila ni Roro, naabot nila ang harapan ng gusali ni Meki. Hinala ni Heikamaru na maaaring pinapain sila ni Meki kaya pinilit niyang dumiretso sila sa pamamagitan ng bintana sa ikalawang palapag. Si Hakim Aro ay bumabagsak, sinundan ni Roro at Meru. Si Heikamaru ay naglanding, ngunit Roro sumabsob ang muka sa sahig. Biglang si Meki ay dumating kasama ang mga kaibigan ni Roro na nakatali. Sa harap ng kanyang mga kaibigan si Roro ay nagtanong kay Meki kung bakit kailangan niyang dalhin ang kanyang mga kaibigan sa kanilang sitwasyon. Wala naman silang kinalaman. Iginiit ni Meki na kasalanan lahat ni Roro kung bakit sila nasangkot. Dahil naging importante kay Roro ang mga kaibigan. Nakaramdam ng pagka-guilty si Roro. Ngunit si Hakim Aro ay hamarang upang putulan ang sinabi si Meki. Sinabihan niya siya na huminto sa pagsisi kay Roro. Dahil ang pag-iisa nito ay nakaka-disconcert para sa kanya. Saka napansin ang malaking matabang demonyo. Nakatayo sa likod ni Meki, ang mga mata nito ay kumikinang na pula at may malalaking bahid ng dugo sa paligid ng katawan. Ang matabang demonyo ay nagsimulang mataranta at sumigaw nang naubos na ang karne. Inalis ng demonyo ang anyo nitong tao, at naging isang halimaw. Sabi ni Hakim Aro na yon ay isang salamander type na demonyo. At nagkomento siya na tila lahat ay hinuhusgahan sa sarili nitong lakiang salamander na demonyo ay lumalapit upang kagatin sila. Ngunit mabilis silang nakaiwas sa pag-atake nito. Hindi na nahabol ni Roro ang mabilis na reflexes ni Meru kaya bumagsak muna siya sa sahig. Muling nakahanap ng siwang si Hakamaru at sinubukang hampasin ang demonyong salamander. Ngunit hindi makalusot ang kanyang espada, dahil sa mucus na nagpoprotekta sa demonyo. Sinabi ni Meki kay Heikamaru na dahil sa salamander ang matabang demonyo ay pinalo ito. Ngunit hindi umubra. Inihanda niya ang demonyo para lang kay Heikamaru at sinabihan niya itong magsaya at binalaan niya ito na huwag siyang targetan, dahil sasaktan niya ang mga hostage kapag ginawa niya yon. Pagkatapos ay tinanong si Heikamaru kung ano ang gagawin niya kung nasaktan ang mga kaibigan. Ngunit sinabi lang ni Heikamaru na hindi niya nakikita na iyon ang kanyang problema. Isang malungkot na Roro. Sabi ni Heikamaru na kaibigan niya sila. Pero kung totoong kaibigan, bakit ni hindi man lang siya maalala? Lahat ng nararamdaman ni Roro ay panghihinayang na ito reasonable. Makes Roro very upset. Ngunit sinabi ni Hakamaru na wala siyang pakialam sa sasabihin niya at lalabanan niya si Meki dahil ang layunin niya ay alisin ang kaaway na isang banta kay Roro. Si Roro ay sinusubukang pigilan si Heikamaru. Ngunit sa sandaling iangat niya ang isang paa ay itinulak sila ni Meru patungo sa salamander na demonyong. Si Roro at Meru ay nabitin sa hangin at si Heikamaru ay pumasok upang seluhin si Roro. Pagkatapos ay sinimulan ang galit na sumbatan si Heikamaru.
na sinasabi sa kanya na ang kanyang mga kaibigan ay kaibigan pa rin niya kahit na hindi nila naaalala. Sabi niya na gusto niyang protektahan ang kanyang mga kaibigan kahit ano pa ang pagbabanta niya kay Hikamaru na tutulungan siya. At si Hakimaru pagkatapos ay nagmumungkahi ng isang plano. Pagkatapos ay sinabihan sila ni Meki na dapat nilang bigyang pansin ang demonyong salamander dahil nagugutom na ito ng labis. Ang galit na si Hikamaru ay inilabas ang kanyang dalawang espada at sinabihan si Roro na maging handa. Silang dalawa ay humahangos patungo sa salamander na demonyo na mabilis na umiiwas sa mga atake nito. Inilabas ni Hakimaru ang kanyang kapangyarihan ngunit tila hindi ito gaanong nakakaapekto sa salamander na demonyong. Si Meki din ay pinagtatawanan ang kabiguan ni Hikamaru sa isang plano. Ngunit habang nalilito si Meki ay tumalon si Roro at sinipa siya sa mukha ay hinawakan ni Meki ang binti ni Roro at ibinato siya. Sa tapat ng kwarto, sa tulong ni Meru ay umitsa ng ligtas si Roro. Si Meki ay nagulat dahil akala niya ang nahuli niya ay si Hikamaru at hindi si Roro. Natarante siya dahil ang mga bango nila ay magkahalo. Okay ka lang ba Roro? Ngayon ay sisimula na susunod na plano. Aware si Roro na mas malakas si Meki sa kanya at may nakakatakot na aura. Sa paligid niya habang si Meki naman ay nagtataka kung bakit ang lalim ng iniisip ni Roro. Saka sinabi ni Roro kay Meki na puno ng pag-iisip ang kanyang ulo kung paano niya magagawang bugbugin ka. Tapos pabirong tinatanong kung susubukan ba ni Roro na yakapin siya? Nagalit na sagot ni Roro ang tanong ni Meki. Napansin ni Meki kung gaano kabala si Hikamaru kasama ang demonyong salamander kaya plano niyang tikman ng konti si Roro. Habang nandoon sila sinusubukan ni Roro na atikihin si Meki. Pero isa lang itong taktika. Nagpadulas siya sa ilalim ni Meki para mapunta sa mga kaibigan na nakatali at mga walang malay. Habang ang atensyon ni Meki ay nakay Roro at mga babae, si Hikamaru ay nanggaling sa likod ni Meki at sinaktan siya. With one fierce swing ang lakas ng atake na ito ay napakalakas kaya nabasag pa nito ang mga dingding ng kwartong kinaroroonan nila. Meru pinoprotektahan ni Meru sina Roro at ang mga babae mula sa epekto. Na nagsimula itong tumira at tinitingnan ni Roro si Hikamaru na pinupunan niya ang fighting ability ni Roro na nagsasabi na compatible siya kay Meru. Sa isang flashback, sinabi ni Roro ang kanyang plano, nalaman na gusto niyang makuha ni Roro ang atensyon ni Meki dahil alam niya kung gaano siya kabaliw. Ay para sa kanya, salamat sa napakatalinong plano ni Hikamaru na gawa niyang matamaan si Meki at almost cut in half. Tinanong niya si Hikamaru kung paano niya nagawang talunin ang demonyong salamander. Kung kailan ang kanyang espada ay hindi dapat tumagos dito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Hikamaru na ang kailangan lang niyang gawin ay siguraduhin na ang kanyang espada hindi madulas at ang susunod na hakbang ay ang paghiwa-hiwalayan nito. Tinawag ni Meki na ang kanyang pamamaraan ay bobo. Ngunit sinabi ni Hikamaru na ito ang pamamaraan ng isang batikang hunter. Isang walang kapangyarihang Meki ay nagsimulang humingi ng tawad kay Hikamaru dahil sa panggugulo. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya Hikamaru na parang medyo unfair since ang ginawa niya lang ay sinabi na gusto niya lang makatikim. Tapos si Hikamaru ay nagsimulang kumilos. Maramo siya pagkatapos brush off ang sitwasyon insisting sa pag-move on mula sa ito at walang sinasabi. Nangyari dahil walang namatay na si Roro pagkatapos ay nagalit sa kanya at sinabihan si Hikamaru na tapusin siya at saksakin. Sinabi ni Hikamaru kay Meki na magiging mahirap na hindi pansinin ang sitwasyon. Dahil ang pagkidnap ay isang kriminal na pagkakasala. After all Meki laughs it off saying his reasoning is ridiculous. She then asks Hikamaru kung nakalimutan niya kung sino siya. Noong abala siya sa paglaban sa mga bodyguard, ay tinatawag niyang ang pahayag ni Hikamaru ay mayaman na nagmumula sa isang taong nakagawa ng parehong karumal-dumal na gawain. Habang nagpapanggap na parang wala lang mali sa kanila, sabi niya na nalaman niya ang ilang bagay tungkol sa kanya at tinanong siya kung alam ni Roro na siya ang pumatay sa kanyang mga magulang. Samantala si Taneshok ay nagtataboy sa mga tauhan ni Meki sa labas ng kanyang bahay. Hindi nakapatay si Taneshok kahit sino sa mga tauhan niya ay nawalan na lang siya ng malay ay nagkomento pa siya tungkol sa pag-concentrate ng husto para makontrol ang sariling lakas. Para maiwasang patayin sila ni Taneshok saka naalala ang mga tagubilin na ibinigay sa kanya ni Hikamaru. Tungkol sa masensi ng concentration, upang mapagtanto ang kanyang sariling mga limitasyon. Tingin niya na ito ay ang lahat ng Hikamaru's grand vision na nagawa niya sa kanyang sarili. Sa hindi pagkakaintindi kay Hikamaru kanina ay gusto niya itong sugurin para maihatid agad ang kanyang paghingi ng tawad.
Gayunpaman napansin niya ang isang taong nag-espya sa kanya na nagtatago sa likod ng isang puno. Lumabas ang kainahinalang lalaki matapos mahuli na nakasuot ito ng maskara at may hawak na baril. Nakabukas ang mga ilaw ng sniper sa katawan ni Tony Sook at ang bilang ng mga ito ay patuloy na dumarami. Ang mga lalaki ay nagpapakita ng kanilang sarili na nakapalibot kay Tony Sook. Sunod naman sa bahay ni Meki ay napansin ni Heikamaru ang tunog ng putok ng baril sa di kalayuan. Tinanong ni Meki si Heikamaru kung bakit hindi sumasagot si Roro matapos magtanong ng patunay kung talagang pinatay ni Heikamaru ang kanyang mga magulang. Sinabi niyang alam niya na si Heikamaru ay maaaring ang isa sa pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit sinabi niya na wala siyang magagawa tungkol dito dahil itinanggi niya ito at wala silang anumang patunay na ginawa niya ito. Pagkatapos ay tinanong ni Meki si Roro kung talagang maniniwala siya sa kanya ng ganoon kadali. At kung ano ang gagawin niya kung siya talaga pumatay sa mga magulang niya. Sabi ni Roro na tulay daw ito upang marating niya ito. Ipinakita ni Heikamaru ang kanyang sarili na mapagkakatiwalaan pagkatapos ay inakusahan niya si Meki na ginulo sila upang maliga. Sinabi sa kanya na hindi siya magkakaroon ng pagkakataon at sinabihan si Heikamaru na patayin siya. Inilagay na ni Heikamaru ang kanyang espada sa kanyang leeg at sinabi sa kanya na sabihin ang kanyang huling poem. Sinabi ni Meki sa kanya na hindi pa siya tapos magsalita kaya sinabihan siya ni Hakamaru na bilisin ito dahil tapos na ang limitasyon niya. Sabi niya na alam niya ang nawawalang kapayapaan ni Heikamaru but before kaya pa niyang magsalita tungkol sa paksang sinaksak siya ni Heikamaru sa tiyan ay nagbabantang tinanong siya kung nasaan ito. Ngunit pagkatapos ay tinawanan niya ito sa pagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Habang ang Demon Hunter ay nagsasabi sa kanya na putulin ang crap at sabihin mo lang sa kanila kung hindi ay papatayin niya talaga siya, pinaikot niya ang espada sa tiyan niya at nangako siyang sasabihin sa kanya. Hanggat huminto siya sa pagdiin ng kanyang espada sa kanya, habang sinasabi niyang alam niya kung saan ang demonyong kumuha ng mga bahagi ni Heikamaru. Ay ngunit bago niya ihayag kung saan sila nagtatago ay sinaksak niya si Heikamaru sa tiyan gamit ang kanyang mga kuko. Habang ginagawa niya ang kanyang pagtakas, tahimik lang na nakatayo si Hakimaru sa harap ng butas na dingding na tinakasan ni Meki. Pumunta si Roro kay Heikamaru para tingnan kung okay lang siya. Pero nakita niya ang mukha nito ay para siyang isang ganap na kakaibang tao na may banta na si Aura. Pagkatapos si Heikamaru ay bumaling kay Roro at sinabi sa kanya na ayos lang siya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nagsisimulang mag-alala si Roro na si Meru ay tumakbo patungo sa mataas upang iabot sa kanya ang prosthetic arm. Si Roro ay humarap kay Heikamaru tungkol sa nakakatakot na ekspresyon ni Heikamaru mula sa naunang Hakimaru. Iniiwasan ang tanong at sinabihan si Roro na dapat siyang tumalikod. Dahil ang kanyang mga kaibigan ay parang naalala na nila si Roro na nagtanong sa kanila kung bakit sila nasa isang hindi pamilyar na bahay. Nangako si Roro na ipapaliwanag niya soon. Tinanong niya kung okay lang ba sila. Pagkatapos ay isang wave ng mga alaala ang flash sa kanilang mga alaala ng salamander na demonyo at Meki sila ay natakot sa alaala. Ngunit tiniyak ni Roro sa kanila na napaalis ni Heikamaru ang demonyong salamander at ligtas na ang lahat ngayon. Sinabi niya sa kanila na maaari na silang bumalik sa bayan. Ang mga batang babae ay nasa isang estado ng shock. Sinabi ni Hakimaru na ang insidente ay malamang na mag-iiwan sa kanila ng trauma sa natitirang bahagi ng kanilang buhay. Kaya sa isang walang pag-iimbot na pagkilos ni Roro ay humiling kay Heikamaru na burahin ang mga alaala ng batang babae sa pamamagitan ng hypnosis tulad ng dati. Ngunit bago magawa ni Heikamaru, pinigilan siya ng mga babae sa nais niyang pagbura ng kanilang alaala. Tinanong ni Natsun si Roro kung sino ang mga halimaw na iyon at bakit nila nahuli ang mga ito. Paliwanag ni Roro na na-hostage sila ng mga halimaw. Dahil sa kanya, dahil sa kawalan niya ng lakas kaya nasangkot sa gulo, humihingi siya ng tawad sa mga babae saka sinabi kay Roro na hindi niya kasalanan at hindi niya dapat sisihin ang sarili niya. Nais lang nila malaman kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Natsun na nais silang gawing paen ni Meki. Pagkatapos ay tiniyak kay Roro na hindi siya dapat humingi ng tawad sa kanila dahil siya ay biktima din. Pagkatapos ay nagsimulang umiyak si Roro. Dahil sa overwhelming emotions, niyakap siya at pagkaraan ay mga nawala ng malay. Sabi ni Heikamaru buburahin niya ang mga alaala ng dalaga gaya ng itinanong ni Roro. Ngunit tinanong niya si Roro kung ayos lang ba siyang magpatuloy. Dahil kung siya ay magpapatuloy sa mga kaibigan, hanggat sila ay nauugnay sa kanya ay patuloy silang nasa panganib na ayaw niyang mawala ng sinumang mahalaga ang kanyang muli.
Samantala si Tanesok ay nakikipag-usap sa mga lalaking kasama ng mga sniper na nagsasabing walang katapusan ang mga ito. Nagpatuloy sa paggawa ng mga komento at sinabi na sila ay kahanga-hanga dahil sa kahilingan ni Hikamaru na hindi siya papatay, kaya kung mapapatamba niya ay gising na lang sila at magtitipon na naman. Si Tanesok ay nahihirapan sa pakikitungo sa kasama nila. Ngunit hindi sapat na malapit sa kanila para magpakamatay siya. Inilabas niya ang kanyang kapangyarihan at ang mga sniper ay naghahanda. Upang dalhin siya sa mga sniper ay binibigyan ng mga tagubilin upang lumayo sa target at umatras ang lahat. Ngunit hindi umalis ang isa sa premise. Tinanong ni Tanesok ang isang sniper na nasa likuran niya kung saan siya pupunta. Ngunit nakatakas siya bago mahawakan ni Tanesok. Samantala si Hikamaru at Roro ay pabalik na kasama ang dalawang babae. Sinabi ni Roro kay Hikamaru na dinadala niya ang mga babae nang hindi maingat. Ngunit si Hikamaru tiniyak ni Roro na dapat maging komportable ang babae. Kahit na sa paraan ng pagdala niya sa kanila habang nakikipagtalo sa isa tahol ng tahol si Meru at nilapitan ang misteryosong lalaking naghihintay sa tabi ng sasakyan na tila kaibigan ni Meru. Tinanong ni Roro ang lalaki kung sino siya at bakit siya naghihintay sa labas ng kanilang sasakyan. Ngunit habang mas malapitan nilang tingnan kung sino ang lalaki, si Roro ay kinikilala ang lalaki bilang ang lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Si Hikamaru ay sumugod gamit ang kanyang espada upang salakayin ang lalaki. Ngunit siya madaling umiwas sa ugoy ng espada ni Hikamaru. Bago makakuha ng isa pang ugoy, ang misteryosong lalaki na itinutok ang kanyang baril sa kanya. Hiniling niyang kausapin si Hikamaru, ang tinatawag niyang kuya, habang si Roro ay nasa kanto nag-aalaga sa kanyang mga kaibigan at si Meru. Narinig niya ang kanilang usapan at laking gulat niya nang malaman sila ay magkapatid. Lalaking pumatay sa kanyang mga magulang ay nagtaka siya kung bakit nag-aaway ang dalawang ito sa kabila ng pagiging magkapatid. Tinitingnang mabuti ang magkapatid, si Roro ay sinisigurado niyang siya rin ang lalaking ito na pumatay sa kanyang mga magulang at sinunog ang kanyang tahanan sa sobrang galit. Halos maglupasay sa lupa at dinakma ang dumi. Ibinato ito sa misteryosong lalaki. Ngunit imbes na tamaan ang lalaki ay parang natama niya si Hikamaru sa mukha. Galit na tumakbo patungo sa misteryosong lalaki na sinasabing papatayin niya ito. Pinigilan siya ni Hikamaru at sinabihan siyang huminahon ka muna. Pero ayaw gawin ni Roro, kaya sinabihan niya si Hikamaru na pakawalan siya dahil papatayin niya ang lalaki ngayon. Ang misteryosong lalaki. Tapos tinanong siya kung sino siya, lalo siyang nagalit. Nagtatanong kung bakit siya nagkukunwaring mangmang gayong siya ang taong pumatay sa kanyang mga magulang sa harap niya mismo. Sabi ng misteryosong lalaki na hindi niya siya naaalala o pinatay ang kanyang mga magulang, na nagsasabing hindi niya naaalala ang lahat ng mga insektong napatay niya. Si Roro ay nagsimulang umiyak matapos marinig ang walang pusong pahayag ng misteryosong lalaki. Pagkatapos ay sinabi niya na mayroon siyang pakay kay Hikamaru. Dahil nahanap niya si Hikamaru at Roro, wala nang dahilan para maghanap pa, habang ang mukha ni Hyaki ay nalulungkot. Pagkatapos ay sinabihin sila na mas mabuti para sa kanila na huwag pumunta sa lumang lab site. Dahil inalis na niya lahat ng ebidensya na sinasabi niya na iyon lang ang pinunta niya doon. Kaya napunta na siya doon. Bago pa makaalis ang misteryosong lalaki ay pinigilan siya ni Roro na sabihin sa kanya kung paano siya makakabalik kapag siya ay nakikisabay. Nagpapanggap sa lahat ng oras na sinasabi ni Roro na wala na siyang balak tumalikod. Inutusan niya ang misteryosong lalaki na bumalik kung saan siya nanggaling at sabihin sa kanila na maghintay ka lang. Wala akong pakialam kung sino ka, hahanapin ko ang bawat isa sa inyo at ipaghiganti ko ang aking mga magulang. Ang misteryosong lalaki pagkatapos ay sabihin sa kanya na mas kumpiyansa siya kaysa sa hitsura niya. Closer to her, telling her na kapag nalaman niya kung sino sila wala siyang magagawa kundi umiyak na lang. Inilabas ang kanyang espada at inilapag ito sa leeg ng misteryosong lalaki na senyales na umatras siya. Sinabihan ng misteryosong lalaki na tigilan na ang kalokohan. Dahil may negosyo ito sa kanya, pati ang misteryosong lalaki ay humingi ng tawad. At sinabi na lumabas siya para uminom ng isang gabi nang hindi niya alam ang nakaraan at ngayon ay medyo na-pressure siya ng biglaan. Si Hikamaru ay napapaligiran ng mga ilaw ng sniper sa isang mabilis na paggalaw na gawang makatama ng malinis na tama sa leeg ng misteryosong lalaki. Ang misteryosong lalaki ay nagawang umiwas ng sapat para makatakas na may maliliit na pinsala. Nagsimula siyang magsabi na tiyak na naging mas marahas si Hikamaru, habang si Postal ay nakasubaybay mula sa kanyang sikretong kamera sa sasakyan.
Sabay sabing pain ang lahat. Nagsimulang magreklamo kay Hayakimuro tungkol sa palaging pinag-uusapan ang mga bagay na siya lang ang nakakaalam. Dinedma niya si Roro, dahil nakafocus siya sa kanyang kapatid. Si Hayakimaro ay tinanong ni Pen, ang kanyang kapatid, kung hindi siya apektado kahit na nakita niya ang fragment sa loob ni Roro. Si Kuya ay nagkomento na nagsasabi kung paanong ang mga matatanda ay patuloy na nagdadrama tungkol sa kung paano ang isang pagkakamali ay matapos. Dahilan upang hindi makagalaw ang katawan dahil sa isang tao. Napansin ni Hayakimuro ang granada na biglang sumulpot. Napapaligiran sila ng mga granada at agad na sinabihan ni Hayakimaro si Roro na dumapa. Si Roro at si Hayakimaro ay ligtas mula sa mga pagsabog ng granada salamat kay Meru. Isang na-trauma na Roro na nagsusuri sa kanyang mga kaibigan upang makita kung nakaligtas sila sa mga granada. Ngunit tiniyak ni Hayakimaro na pinrotektahan din sila ni Meru mula sa mga pagsabog ng granada. Habang si Apostol na naputol ang koneksyon mula sa kanyang sasakyan. Dahil sa pagsabog, sinabi sa kanya ni Hayakimaro na walang problema, ngunit kailangan niyang magpadala ng bagong sasakyan. Dahil hindi natuloy ang mga bagay-bagay. Ang planong hiniling niya kay Apostol ay mabilis na dumating. Gamit ang bagong kotse, may mga pagdududa si Apostol kung talagang nakakanas ang grupo na walang ba talagang problema. Sa susunod na umaga at Roro's friends wake up sa gitna ng isang playground siya wonders kung saan nagpunta si Roro at kung ano ang nangyari sa kanya ay chine-check niya ang kanyang phone para makahanap ng text mula kay Roro, na nagsasabi sa kanya na kalimutan na siya everything that she remembers and that everything was just a night there. Habang si Hayakimaro, Roro and Meru ay pabalik sa sasakyan. Tinanong ni Roro si Hayakimaro kung okay lang ba talaga na hindi niya binura ang alaala ng mga dalaga. Nag-aalala siya kung may nakahanap sa kanila at nanliligalig sa kanila. Sinabi ni Hayakimaro kay Roro na walan siya ng oras para burahin ang kanilang mga alaala. Sinabi sa kanya na si Apostol na ang bahala sa mga bagay. Hinahatak ang sasakyan ni Apostol dahil sa lubhang pinsala matapos ang pagsabog ng granada na dulot ng kapatid ni Hayakimaro. Si Apostol na labis na nabalisa ang tono ni Hayakimaro ay naging mas seryoso. Habang tinanong niya si Apostol kung paano nangyari yon, sinabi pa rin niya kay Hayakimaro na siya hindi kailangang mag-alala tungkol dito.